Mga boss, kung pag-uusapan ay friendship o pakikipagkaibigan ho natin sa China, wala hong problema. Inuulit ko, kung pag-uusapan ay friendship o pakikipagkaibigan ho ng bansang Pilipinas sa China, wala hong problema. Pero never na maging military ally natin ang bansang China. Alam niyo boss, mismong bansang Taiwan, kauri na ho ng China yan. Mga Chinese din ho yan. Umaalma, nagpo-protesta na bubuisit sa ginagawang intrusion, air intrusion or intrusion sa airspace ho ng bansang Taiwan. Dinadaan-daanan lang ho sila. Hindi ho nare-respeto yung sinasabing mga pag-uusap na hindi ho po pwede yun, kaya lang hindi ho nare-respeto ng bansang China. Kaya mismong bansang Taiwan na China, ito ho'y kabahagi na ng China to, na medyo lamig ho sa kanila, distansya ho sa kanila, nababahala, nagpo-protesta, nabubuisit, kumakasa. Ito naman, anong ibig sabihin nito? Kaya tayo ho, mga bossing sa bansang Pilipinas, pag-usapan ho natin, foreign relations na ho to. Make it very simple and analyze this. Hindi naman ho kinakailangan kayo maging edukado or kayo sofistikado, importante lamang, buksan ang inyong isipan, pakinggan lang ho ang aking mga sinasabi. Total, ito'y simplified naman ho. Hindi naman ako eksperto bagkus ako'y nagbibigay lang ho ng ating analysis to make it very simple para maintindihan ho ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas na masyado na ho silang abala na pagtrabaho at maging ito'y kalidad ng kanilang pamumuhay umangat sa sinasabing lipunan ho natin kasalukuyan na maganda naman ang takbo ng administrasyon ho natin para dun sa iba sinasabi, oh naman, sip-sip na nun si Ben Tulfo. Wala akong pakialam eh. Sa parting Pinas ho, tayo ho sa bansang Pilipinas, kailangan natin na maging paladuda, mapanghinala, mapangsuspecha sa bansang China. Pinag-uusapan ho natin militarily or sometimes economics. Pero kinakailangan natin silang maging kaibigan. Friendship, yes. Kuy daw lang ho tayo bansang Pinas. Sa mga susunod na administrasyon, ano man ho yan, sino man ho maging presidente, abay doble ingat ho tayo. Kinakailangan ho natin ng diplomasya, ating pakikipagkaibigan, pero never sa military. Ang Estados Unidos, mga boss, Estados Unidos, the United States of America, malayo ho sa atin yan. Whether you like it or not, subok na ho natin ang bansang Amerika. Hindi sila perpektong bansa. May mga pagkukulang ho yan, may kahinaan din. Dahil alam niyo naman kasi sila, bansang medyo may interest din sa mga maliit na bansa or mga bansang kapareho rin nila, pag-uusapan ay mamakukuha ho sila. The lesser evil, pag-uusapan ho natin dito. The lesser evil, pag-uusapan ho natin dito. Kung pag-uusapan ay military alliance, maasahan ho natin sila. Kung pag-uusapan ay demokrasya, maasahan pa rin natin sila. Importante, bantayan din natin ang bansang Amerika dahil nangingialam ho sila eh. Pakialamero ho sila talaga. Etong mga puting tiyonggo na to, total ang tawag nila sa atin, brown monkey, tawag natin sa kanila puting tiyonggo or white monkey. Dahil sila ho'y nakikialam sa pamamagitan ng kanilang mga politiko sa Senado nila, US Senator, US Congress, sila ho'y nakikialam sa atin. May soberanya ho tayo eh. May sarili tayong konstitusyon. Wala ho tayo sa teritoryo nila. Wala ho tayo sa Commonwealth nila. Wala ho tayo sa ilalim ng bansang Amerika. Kaibigan ho natin sila. Pwede ho tayo maging military ally ho nila, pero hindi ho kinakailan na yung pakikialam, bigyan tayo ng puwang. Kaya lang, wala naman talagang perpekto. Laging, alam nyo sa bansang Amerika, there is no such thing as something for nothing. Dapat lagi may kapalit. Kontrolahin ho natin yan. There is no such thing as something for nothing. I give you something, you give me something in return. Ganun ho talagang bansang Amerika eh. I-manage lang ho yun, sinasabing kanilang ewan kung anong tawag ko sa kanila. Malayo man ang Estados Unidos, mga boss, kung pag-uusapan ay military alliance, kinakailangan ho ng bansang Amerika na bansang Pinas na kumiling at pumanig sa Estados Unidos bilang military ally.
Pakialamero nga lang itong bansang Amerika.